Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programa, ang Reaction Movie Rad ako. At syempre, bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ang lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, maging yung ating po mga kababayan sa abroad na lagi pong nanunood, lagi sumusubaybay, lagi natin nakakasama at sumusuporta. At syempre, doon po sa mga kababayan natin, para tayo naman po ay makapagpatuloy at masustentuhan natin yung pangangailangan po ng ating programa, sana po ay wag po kayong mag-skip ng ads. At syempre po, wag nyo rin kalimutan na mag-share sa ating mga kababayan para marami pong makatuklas sa mga ibinubunyag po natin o sinasabi natin o tinatalakay natin dito po sa ating programa. At syempre naman po, bagong lahat, gusto ko rin sabihin na sana po kahit sa mga konting halaga, tayo po ay sana kayo po ay magkaisa para po meron po tayong panload. So salamat nga po pala sa kababayan natin na si Rex Duyan na nag-sponsor po ng ating tent, no? So sabi niya, baka kasi daw dumating uli yung bagyo, masira, at least meron daw pansamantalang tent. So naawa po yung ating kapatid. So salamat po sa iyo, kapatid. Okay, syempre gusto ko sanang ilabas dito yung kanilang pagkakakilanlan niya. Kaya lang sabi niya wag, kasi unang-una hindi naman po siya iglesia po kasi siya ni Kristo, no? So sa totoo lang, marami palang iglesia ni Kristo na gusto din tumulong sa atin dahil natutuwa sila dahil yung mga hindi nila masabi, yung kanilang saloobin, nasasabi natin. Kaya natutuwa talaga sila dahil gusto rin nilang mabuksan po yung isipan ng kanilang mga kapatid sa iglesia ni Kristo na ngayon po ay naging iglesia na po ni Manalo. Bakit po iglesia ni Manalo? Dahil hindi na po nila sinusunod o hindi na nila sinusunod yung tagubilin ng tagapamahala nila na sa Erenyo Manalo, na bago man ito siya namatay ay nagtagubilin na manatili silang iglesia ni Kristo. Pero dahil sa si Raulo, gago, demonyo nga itong si Eduardo Manalo, siguro yung iba dyan gusto rin sumipsip dahil tulad nga ng sinabi po ng ating kapatid, dyan pala sa iglesia ni Kristo may mga sipsip pala, no, na para lang sila yung mailagay sa posisyon. May mga para din palang politika dyan, ano, para sila yung malagay doon sa posisyon, mabigyan ng mataas na katungkulan, sumisipsip kahit mali na yung ginagawa. Pero by the way, bahala sila kasi buhay nila yan, hindi naman tayo pwedeng manghimasok dyan. Pero ang sa akin lang, kaya tayo nagsasalita dito, hindi sa nanghihimasok tayo, kundi para pigilan yung mga maling gawa ng iglesia ni Manalo. Okay, dumako na po tayo sa sentro po ng ating pag-uusapan ngayon. So eto na. So pag-usapan naman po natin ngayon, ito pong tungkol po sa naging pahayag po ni Congressman Toby Chanco, no? So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, marami pong natuwa na mga ka-BBM natin sa naging pahayag po ni Toby Chanco. So kasi kung maalala ninyo, sabi niya, tinawag daw siya at si Romualdez sa opisina o sa tanggapan ni PBBM o sa Malacanang, sa madaling salita. Pinatawag sila at doon nasaksihan ni Tiangco na kung papaano sermonan, papaano pinagalitan o paano ipinamuka dito kay Romualdez yung kanya pong katakawan sa pera, no? Nasaksihan niya kung papaano ipinamuka ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Romualdez yung kanyang pagiging buhaya o yung kanyang pagiging mandarambong o yung kanyang pagiging tulisan sa pera ng taong bayan. So sabi niya, narinig niya, nakita niya, nasaksihan niya na sinabihan daw itong si Romualdez na grabe kayo. Ilan ba ang kailangan ninyong chopper? Ilan ba yung kailangan ninyong eroplano? Ilan ba yung kailangan ninyong pera, etc., etc. So, nasaksihan ni Tiangco na
na talagang galit ang ating mahal na Pangulo at wala siyang sinisino. Kasi kung may sinisino siya, no? Pwede niya naman niyang gayahin si Rodrigo Roa Duterte. Pwede niya gayahin na lahat ng mga itinilaga, lahat ng kaalyado, imbis na papanagutin, kinukonsinti. No? Kinukonsinti, bini-baby, inaalagaan, at kumbaga mas inaano pa, mas tinuturuan pang magnakaw. Imbis na turuan na tumigil sa pagnanakaw, sawayin, papanagutin, iyon hindi. No? So nasaksihan niya yung malaking pagkakaiba ni Rodrigo Roa Duterte maging ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So nasaksihan niya, at dahil doon napatunayan niya mismo, nakita niya mismo, narinig niya mismo, at base sa kanyang pag-aanalisa, sa kanyang naramdaman, sa kanyang palagay, walang kinalaman ang ating mahal na Pangulo. Dahil kung may kinalaman ang ating mahal na Pangulo sa pagnanakaw ni Romualdez at Nico, hindi niya ganun kung sabunin, hindi niya ganun kung ipahiya ito pong si Romualdez. So kaya sinabi ni Tiangco na hindi ako naniniwala na dun sa naging statement ni Congressman o dating Congressman Saldico na yung pera ay dinadala sa mismong bahay ni PBBM, o hindi siya naniniwala na sangkot sa katiwalian tungkol sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong halaga ng pera itong ating mahal na Pangulo. So kaya doon sa kanyang naging pahayag, isa po ako sa natuwa at talagang nagalak ako at talagang bumilib ako sa katapatan po ni Tiangco. No? So sabi pa nga niya, kung nakikita niyang iba yung ginagawa ng Pangulo at mukhang kinukonsinti niya yung mga magnanakaw, hindi siya rin magdadalawang isip na bumaklas o umalis sa pagiging, kasi ang alam ko kaalyado ni Tiangco ang ating mahal na Pangulo. So yun na, no? So nakikita na rin po natin ang katotohanan, no, na itong ginagawa ni Ko ay isang paninira lamang po, o parang naghahanap na lamang po siya ng kadamay sa kanyang pananagutan, o parang gusto lamang niyang ilihis yung tunay na issue, no, para makatulong siya sa mga politikong gustong magpabaksak sa ating mahal na Pangulo dahil nga sa natatakot sila na tumira ng matagal sa kulungan. No, sa yan pong nakikita ko, at malamang nakikita ni Saldico na mas ligtas siya kung sisiraan niya ang ating mahal na Pangulo at nagbabakasakali siya na baka mabaliktad yung sistema, yung sitwasyon, na imbis na sila yung mapanagot sa kanilang mga pagnanakaw sa taong bayan, yung nagpapanagot ang mapanagot nila. So nagbabakasakali siguro siya, kaya ganun. Pero ganun pa man, tulad ng sinabi natin, kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. So, alam niyo, sa totoo lang, naalala ninyo bago po nangyari yung kwento na yan, yung pagpapahayag na yan ni Tiangco, di ba may unang pagpunta ni Romualdez doon sa Malacanang bago siya bumaba, di ba? Di ba sinabi ko sa inyo na pinagalitan, minura pa nga ang pagkakaalam ko, minura itong si Romualdez ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kanyang galit. No, kaya nung lumabas si Romualdez doon sa Malacanang, agad-agad na nagbaba siya ng desisyon na bababa na siya bilang bilang speaker ng Kamara. So talagang yung nakita ni Tiangco, pangalawa na lang yun. At balita ko nga base sa ating medyo hindi manghang at hindi malupit yung natanggap ni Romualdez doon, no? May mas malupit pa doon yung una niyang pagpunta sa Malacanang, na kung saan sinabihan siya ni PBBM na umalis ka diyan. Umalis ka na, lumayas ka na dyan sa pwesto mo na yan, dahil sinira mo lang ang tiwala ko sa iyo, sinira mo lang sinira mo lang yung ating magpinsan dahil lang sa pakikipagsundo mo o pakikipagsabuatan mo sa mga taong magnanakaw na ginagamit lang ang kapangyarihan ko. 'Di ba? So alam nyo, napakabuti po ng ating Pangulo. Hindi matutumbasan, at nakikita ko hindi kayang pantayan ni naman yung kanyang ipinakitang katapatan sa taong bayan.
Bibihira tayong makakita ng ganong presidente. Ni minsan, hindi ako nakakita ng ganong presidente na talagang kahit yung pinsan niya ay nagagawa niyang murahin, pagalitan sa harap ng isang tao, para, di ba? Mahirap 'yun. Pero nakita nyo, talagang masasabi natin totoo ang ginagawang pakikipaggera ng ating mahal na Pangulo sa mga kawatan. Totoo ang kanyang ginagawang pagmamalasakit, pakikipaglaban o paghahanap ng hustisya para po sa mga kababayan nating ninanakawan at niloloko ng mga politikong buhaya. Alam nyo, ayoko na sanang magsalita. Kasi, eto nga, naalala ko tuloy noon, ito sinasabi ko lang sa inyo, naalala ko tuloy noon, nung hindi ko pa tawag nito last year o 2000 ano ba 2020 pa 2023 kung hindi ako nagkakamali o 24 o 23 mga 24 yata no o 24 ganun mga kalahatian ng 24. So ako po ay ibinilang o isinali sa team Tugon naalala ninyo. Ang nag-recruit sa akin noon si Sendanga. O si Sendanga, yung babae, yung ito nasa picture. Yan po yung recruiter ng mga vlogger, no? So napansin ko lang, may nakita lang ako na pagdating dito kay Romualdez, no? Lahat ng mga vlogger niya, maliban na libre ka sa hospital, libre ka, meron kang makukuhang pera mula. Ito totoo to. May makukuha kang support mula kay Romualdez. Sa totoo lang, bibilhan sana ako noon ng, kundi ako nagkakamali, ng tawag nito, bibilhan sana ako ng generator na nagkakahalaga ng 40 o 50,000. Kaya lang, meron po tayong binunyag na kung saan nasama yung pangalan ni Romualdez. Yan ang ayaw niya. Kaya naudlot yun. Imbis na ibigay sa akin, inudlot. Imbis na may budget na pala yun sa opisina ni Romualdez, inudlot kasi nagalit si Romualdez, bakit daw idinamay ko siya. Anong gagawin ko? Alangan naman hindi ko siya ilabas doon. Di ba? Nagtatanong lang tayo doon. Nagtatanong lang tayo kung bakit ganun, kung bakit ganyan. Pero doon ko nakita na iba ang ugali ni Romualdez kaysa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po ang nakita ko. Iba. So, kaya para sa akin, nararapat lang na talagang parusahan po ng ating mahal na Pangulo ito pong si Romualdez dahil iba yung kanyang motibo, iba yung direksyon ng kanyang buhay, iba yung landas na kanyang tinatahak. Kaya para sa akin, dapat lang yung ginawa ng ating mahal na Pangulo. So para sa akin, the best na presidente po ang ating mahal na Pangulo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.